Matthew chapter 10 verse 28, At huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi makapatay ng kaluluwa, sa halip ay katakutin ninyo ang makakasira ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Anong gagawin mo, kung ang tinutukoy dito sa Biblia ang pumapatay sa iyong katawan, na ang ibig sabihin ay ang pag-embalsa mo, di ka pa ba maniwala, o sadyang ipipilit mo ang baluktot na turo, ang katawan na sinasabi sa verse na ito, hindi tao. Intindihin mong mabuti ang nakasulat, dito ay patay ka na pinatay pa uli, iyan ang tinatawag natin ngayon ng embalsamo, kung ikaw ay susunugan or cremation, at triple dead ka na at wala ng pag-asa pa dahil patay na pati ang iyong kaluluwa, saan ka ba maniwala sa nakikita mo or hintayin mo pang mamatay, para makita mo ang inferno? Anong gagawin mo pag malaman mo na ang Hades noon ay ang sementeryo natin ngayon? Tanggapin mo ba ang katotohanan or sadya ka lang na magbulag-bulagan? Sa sobrang dami na ang nagtuturo sa mga nakasulat sa Biblia ni isa sa kanila hindi alam ang inferno at Hades, hindi nga nila may turo kung saan ang Hades at inferno. Di mo ba kayang tanggapin ang katotohanan? Mas gusto mo pa ba maniwala sa mga turo na dinagdagan nila at ina-apply sa sarili nila? Tandaan ang sinasabi sa Biblia, huwag dagdagan ang nakasulat o bawasan man lang. Ngayon hahanapin mo pa ba ang inferno? Napakamaliwanag na sinasabi na masira na pati ang iyong kaluluwa. Ngayong bahay ka pa alam mo na ang inferno, sadyang ipipilit mo pa ba sa iyong sarili na pagmamatay na ang tao sa kamakita ang inferno? Sino ba sa mga patay ang bumalik at nagpatunay? Kahit si Jesus, hindi nyo nga nakita na sinasabi na buhay muli, lahat ay mga guni-guni lamang. Marami salamat po.